Hello, kumusta po kayo? Anong ganap natin sa araw na ito? Ngayon, isang good news na naman ay paparating natin sa inyo sa pag-uusap natin sa vlog na ito sapagkat ito ay may kinalaman sa maraming tanong ninyo patungkol sa tinatawag nating agricultural sector. Opo, tama ang narinig ninyo. Pinasok na rin ng Government of Canada yung tinatawag nating agricultural sector upang nang sa ganon ay mapunuan yung tinatawag nating pangailangan ng mga tao dito sa Canada at magbigay ng mas maraming trabaho partikular sa tinatawag nating agricultural sector. Well, kung matatandaan ninyo sa nakaraang vlog natin, pinahapyawan natin kung papaano makapagtatrabaho at makapagmamigrate dito sa Canada sa pamamagitan ng mga tips natin. Sana ay natulungan ko kayo kahit kaunti lamang. Ngayon, ang pag-uusap natin, sabi ko nga, ay may kinalaman pa rin sa trabaho papunta dito sa Canada. At ang pag-uusap natin ngayon ay yung tinatawag nating Agri-Food Pilot. Ang Agri-Food Pilot ay ginawa ng gobyerno ng Canada, sabi ko nga, upang matugunan yung pangailangan sa trabaho ng mga nasa agricultural sector at upang mapunan yung pangailangan ng tao sa tinatawag nating pagkain. Siyempre, basic need natin ng mga tao kahit saan man, di po ba? Ang pagkain, napakahalaga yan kahit saan ka pumunta, di po ba? Ngayon, maraming mga sektor dito sa Canada, sa agricultural sector talaga ang tinatawag nating nagkakaubusan ng trabaho sapagkat sabi nga natin, yung iba ay nagtutungo sa mga syudad at nawawalan sila ng mga trabahante, ng mga trabahador katulad ng mga fruit pickers, mga butchers, mga nasa agricultural sector, mga kasama sa field. Sapagkat yun ang katotohanan talaga na ang pag-evolve ng tinatawag nating community in terms of sociology ay talagang mas gusto ng tao sa tinatawag nating city o sa malalaking lugar at babalik na lang sila for vacation or for leisure purposes pero not to work. So yun ang katotohanan. May isang vlogger dito sa Canada na sinasabi niya na dati siyang taga, kung hindi ako nagkakamali, Melfort sa Saskatchewan, dito sa Saskatchewan at maraming tao, maraming kabataan ang umaalis sa kanilang lugar para magtungo dito sa Regina, sa may Saskatoon, Calgary, Edmonton upang nang sa ganon ay doon na magtrabaho at doon na mamuhay at iniiwan nila yung kanilang mga farm, yung kanilang mga sakahan at hindi lang ito isolated na kaso dito sa Canada, dito sa Saskatchewan, but throughout Canada as a whole. Kung matatandaan natin, ang Ontario ay isa sa may pinakamalaking farm, yung tinatawag nating greenhouse farms, na kung saan marami talaga yung tao na ayaw nang pumunta doon sa mga farm na yon na mamitas. So ang ginagawa nila, dahil sa nga kulang yung mga trabahante nila ay nagre-recruit sila mula sa Mexico at sa iba pang bahagi ng South America upang nang sa ganon ay magtrabaho sa kanila. So, well, ito ay good news sa atin sapagkat ito ay magli-lead sa inyo sa tinatawag nating permanent residency. Good news po ito. At lagi ko sinasabi sa inyo, mag-focus kayo sa mga rural areas na may mga farm at hanapin nyo sa may Canadian Job Banks at makita nyo doon na marami ang nakapost sa tinatawag nating production worker dito sa may agricultural sector ng Canada. So ano-ano ba yung mga dapat ninyong tignan sa NOC o yung tinatawag nating eligible industries? Ipapakita ko sa inyo at ito sila. Una ay ang meat product manufacturing, greenhouse, nursery, and floriculture production including mushroom and production, animal production excluding aquaculture, cattle ranching and farming, hog and pig farming, poultry and egg production, sheep and goat farming, and other animal productions. So, ibig sabihin, kung nandito kayo sa ganitong industry, kung nasaan man kayo, nasa Japan man kayo, nasa Taiwan man kayo, nasa Middle East man kayo, nasa Australia man kayo, nasa Pilipinas man kayo, at kung sa tingin niyo ay mayroon kayong ganitong skills na kaya nyo mag-provide ng tinatawag nating Certificate of Employment, baka pwede lang ito yung hanapin ninyo. Ito na yung pagkakataon ninyo. At ano-ano naman ba yung mga eligible occupations sa pwede nating applyan pagdating sa tinatawag nating Agri-Food Pilot? Pwedeng retail butchers, industrial butchers, farm supervisors, and specialist livestock workers, food processing laborers, pwedeng farm supervisors and specialist livestock workers, general farm workers, harvesting laborers,
farm supervisors and specialized livestock workers, at general farm workers. So, sabi ko nga, kung nandun kayo sa ganitong mga field, baka po pwedeng ito na yung magdala sa inyo dito sa Canada. And of course, sabi nga natin, dapat may mga experiences kayo o may mga certificate kayo na ipapakita upang sa ganun ay ma-qualify kayo dito sa ganitong sector. Now, sino-sino ba yung po pwedeng mag-apply dito sa tinatawag nating Agri-Food Pilot? Una, dapat mayroon kang eligible work experience. Dapat mayroon ka ring eligible na job offer from, of course, the employer. Meet or pass the language requirements, yung IELTS natin. At ang language requirements natin ay CLB4, mababa lang siya, so kayang-kaya natin yan. Pass the educational requirements from the point grid system. And you have enough money to settle in Canada, yung tinatawag nating proof of funds. You can maintain your temporary resident status kung nandito ka na sa Canada at kung gusto mong gamitin ito as a way sa tinatawag nating permanent residency. So kung ikukumpara natin sa ibang mga sector or pathway na pinag-usapan na natin, mas magaan-gaan ito, mas madali ito sapagkat una pa lamang yung educational requirements ito ay high school graduate at yung kanyang CLB ay CLB4 at yung proof of funds ito ay mababa lang kung titignan natin doon sa tinatawag nating updated na proof of funds. So hanapin nyo na lamang o ililink ko down below yung proof of funds kung magkano. Siyempre, at kung ikaw ay nandito na rin sa Canada, ito na yung pagkakataon mo pang nasa ganon ay makamit mo yung tinatawag nating permanent residency pathway. At kung nagtatanong ba kayo, Sir, pwede ba ito? Nasa Pilipinas ako? Yes po, pwede. As long as may sisecure ninyo yung job, legitimate job offer letter ninyo from an employer dito sa Canada. So ano naman yung mga eligibility natin pagdating sa work experience or work experiences? Una, dapat mayroon kang 1 year of non-seasonal full-time work in the past 3 years. Ibig sabihin, dapat mayroon kang 1 year na trabaho na tuloy-tuloy in one or more of the eligible occupations listed under one of eligible industries. Dapat makuha mo, halimbawa kung butcher ka, dapat butcher din yung apply mo para na sa ganun pasok ka. Through the Temporary Foreign Worker Program, a labor market impact with a minimum of 12-month duration must have been submitted by your employer when hiring you. If you're not sure, you can ask for more or current employer about the duration. Ibig sabihin, LAMIA secured ito sapagkat titignan kasi ng CIC ngayon kung totoo na 12-month ka. Kasi nga, dapat 12-month, ibig sabihin 1 year yung iyong magiging experience dito o magiging trabaho dito upang nang sa ganon ay maka-apply ka sa tinatawag nating permanent residency visa mo. Dahil kung less than 1 year hindi ka maka-apply o kung sabihin na nating seasonal, yung trabaho mo ay hindi maka-apply. Dapat alamin ito ng both party, ikaw, dapat alam mo ito. Kaya kapag binigyan ka ng job offer letter, siguraduhin mo, tanungin mo na yung bang LMIA ay 1 year doon sa na-i-apply niya dito sa Government of Canada. At isecure mo din na dapat ang nakalagay sa kontrata mo, na pipirmahan mo, ay permanent full-time job na may sabihin na natin 40 hours per week. Or sabihin na natin talagang full-time or non-seasonal upang nang sa ganon ay hindi ka agrabyado pagdating ng panahon. Kasi baka seasonal lang, papupuntahin ka nga dito, then bibigyan ka ng visa, then uuwi ka rin pagkatapos. So, hindi magandang experience. Magandang experience yun. Pero what I mean is, ang gusto natin, manirahan na dito sa Canada, di po ba? So sabi nga natin, yung language requirement nito ay napakababa lang, it's CLB4, at yung educational requirement nito ay dapat equivalent siya ng tinatawag nating Canadian education. O kung mapapatunayan mo naman na kung halimbawa nag-West ka at sinabi doon na parang high school graduate ka at katumbas dito ay high school graduate na in-apply mo sa West, ay po pwede rin yun. So, ibig sabihin, masasabi natin na medyo may puntos ka pagdating sa edukasyon na kailangan ng Canada, siyempre. Ngayon, ang tanong, saan ba kayo po pwede maghanap ng trabaho? Go to provincial websites ng bawat province dito sa Canada. Kung gusto nyo tanongin at hanapin, nasa mga links natin sa mga previous videos natin, nasa description box natin, SAS Jobs, SINP, Manitoba Jobs, Ontario Jobs,
Alberta Jobs, and so on and so forth. Napakarami. So, go to their provincial websites at makikita nyo kung saan kayo po pwedeng mag-apply. At sana po ay naka-inspire na naman sa inyo yung vlog na ito sa araw na ito. Maraming salamat. More updates to come sa ating God's channel. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Paalam!